Magandang oras mga kaboxing, mga ka-art lover. Meron tayong video dito ating hiram sa ating ka-vlogger sa boxing. At itong video na ito ay nagpapakita kung gaano kabilis at kalakas ang suntok ni Manny Pacquiao. Kaya pala lahat ng kalaban ay knockdown dahil sa sobrang lakas pala at mabigat talaga ang kamao ni Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Kaya ito ang video atin na panoorin bago tayo magbigay ng reaksyon. Isang test na ginawa, sinukat ang lakas ni Manny at ang kanyang bilis. Pansin ninyo mga kaibigan, hindi nga nakapang-boxing attire si Manny at base sa kanyang suit ay parang malamig ang panahon o ang studio kung saan sila nagsushoot sa panahong iyon. Walang warm-up at hindi pa pinagpapawisan si Manny nung ginawa ang test. Ibig sabihin, ang test na ito ay hindi masusukat talaga ang buong lakas ni Manny, especially wala siya sa taas ng ring at wala pang warm-up. Iba ang lakas pag may halong adrenaline at excitement sa laban o yung gigil ba. Bago magsimula ay sinukat ang distansya ng kamao ni Manny at ang punching bag. Mapapansin nyo rin dito na ang tayo ni Manny ay karaniwang tayo lang at hindi yung stance niya pag lumalaban. Kinunan din siya ng timbang bago yung actual na test. At nang sumuntok na si Manny Pacquiao ay nagtala ito ng 0.12 seconds. Ito ay mas mabilis pa sa pagkurap ng mata na 0.3 seconds lamang. Kaya mga kaibigan, masasabi mo talaga na hindi mo makikita yung suntok ni Manny kung mas mabilis pa ito sa isang kurap ng mata. Ang bilis ng suntok at saka ang lakas ng suntok ni Manny ay nag-generate ng 806 pounds. Ibig sabihin, ang lakas niya ay kasing lakas ng isang shotgun. Oo mga kaibigan, kasing lakas ng shotgun. Ayan, so malakas. Ang bigat ng kanyang kamao, ang puwersa ay 806 pounds. 806 pounds, napakabigat ng kamao. Kapag tatamaan ka ni Manny Pacquiao, titilapon ka talaga kapag eksakto yung bitaw ng kanyang suntok. Ngayon, meron lang akong idagdag dito. Napakaganda pala ng kapag sumuntok si Manny Pacquiao ay ano pala, naka-screw yung kanyang kamao. Pinipihit niya yung kanyang kamao dito. Ito, tingnan natin to. Pinipihit niya. Ito ay mas mabilis pa sa pagkurap ng mata. Ayan, na 0.3 seconds lamang. Kaya mga kaibigan, kaya pala talagang pandagdag sa lakas yung pinipihit parang sa karate. Yung pagdating sa dulo ng suntok ay pipihitin mo yung kamao mo. Inward yung pihit. Parang tinamaan ka niya ng bala, di ba yung bala umiikot yun? So ganun yun. Ito nga 806 pounds ang bigat ng Tapos yung bilis ay 0.02. Mabilis pa daw yan sa kurap ng mata. Dahil ang kurap daw ng ating mata ay 0.03. So 0.02. Mas maiksi ang time, mas mabilis kaysa kurap ng mata ang pinakamabilis na suntok ni Manny Pacquiao. Alright, so balik tayo sa video. Pacquiao, para kayong binaril ng shotgun. At saka partida pa, hindi pa siya pinagpapawisan ito. Bawat laban ni Manny Pacquiao ay naglalabas siya o nagtatapon siya ng 1,500 on the average na suntok. So imagine kung kalaban mo si Manny Pacquiao, yung suntok niya kasing lakas ng isang shotgun, tapos matatamaan ka ng 1,500 doon. Kahit half lang noon or 700 lang noon yung papasok, siguradong mamamatay ka na kung ordinaryong tao ka lang. Sabayan mo pa yan ng pagkauhaw ni Manny Pacquiao sa laban at yung pagkagusto niyang i-entertain yung crowd. Siguradong matatay ka at maiihi ka sa iyong salawal. Pero wag nating gawing basihan ang ordinaryong tao. Gawin nating basihan ang mga boksingero na batak sa ensayo at sa bugbugan. Ayan, so tama. Ito namang sinasabi ng ating ka-vlogger na 1,000 punches. Kapag binitawan ni Manny at tatama sa'yo, patay ka. Diba? Totoo naman yan. Napatay ka talaga kapag 1,000 kasuntok. Tatama sa ulo mo, hemorrhage yung utak. Di ba? Mag-hemorrhage, magkumatos ka. Pero sa boxing kasi hindi lahat ng bibitawan mo na punches ay 100%
Meron lang pitik-pitik lang, merong jab lang, merong touch. Yung ganyan. Meron ding medium. And then, yung malakas ay hindi yun palagi binibitawan kasi mauubusan ka ng hangin doon. Kaya sa 1,000 punches, siguro na sa 100 yan ang malakas. At yung iba dyan ay jab lang. Combination, combo. Kapag combo, hindi gaanong malakas yan eh. Yung pinakamalakas yung huling bitaw na suntok. Yun talaga yung malakas. Pwede rin yung pinakauna. Pero yung mga kalagitnaan, yun ay medium lang yun. Media ang lakas nun. Kaya hindi namamatay ang mga ka-sparring partner o kalaban ng boksingero kasi hindi parehong 100% ang lakas ng mga suntok ng isang boksingero kahit ni Manny Pacquiao. Kaya ito, panoorin natin tong mga nakalaban ni Manny noon na nagsalita ng masama sa kanya pero natalo niya. Una tayo kay itong boksingerong ito, Gaya ni Brandon Rios. Brandon Rios. Unahin natin to. Ano kayang masabi ni Brandon Rios sa laban nila ni Manny Pacquiao noon? Kasi masyadong mayabang to eh. Ito yung kinukutya si Manny noon kasi bata pa to, sikat. Pero natalo ngayon, nagbakumbaba. Humble siya eh. Si Manny ang nag-humble sa kanya, ang nagpababa sa kanyang pride, sa kanyang ego. Ito, Brandon Rios. Gaya ni Brandon Rios, isang world champion na nagsasabing siya ang magpaparitiro kay Manny Pacquiao. Pagkatapos nga ng laban nang nahimasmasan na si Brandon, buong puso itong nagpakumbaba kay Manny at inamin ang kanyang pagkahambog sa panahong iyon. Nasabi niya raw lahat ng yon dahil gusto niyang i-boost yung ego niya o magmukhang magaling. May isa pang taong magpapatunay sa lakas ni Manny Pacquiao. Siya si Coach Nazim, ang coach ni Shane Mosley. Sabi niya, bago nagumpisa ang laban nila Shane Mosley at Manny Pacquiao, SOP na o Standard Operating Procedure ang pagpunta sa locker room na iyong makakalaban para obserbahan ng coach ng magkabilang team kung paano ibalot o i-hand wraps ang mga kamay ng mga boxers. Para lang maiwasan ang pangdaraya, gaya nung ginawa ng isang naging kalaban ni Manny Pacquiao na nahuling gumagamit ng plaster of Paris. Sabi ni Coach Nazim sa interview na ito, nung nag-hand wraps daw si Manny, ay pinapakita pa sa kanya step by step kung paano siya mag-hand wraps. Pagkatapos ay pinasuntok ni Coach Nazim si Manny sa kamay niya para makita lang kung gaano katigas ang kamao nito. Gulat na gulat si Coach Nazim dahil hindi niya ina-expect na ganun pala katigas ang kamao ni Manny at ganun din kalakas sumuntok. Kahit gadang ka lang ang pagitan sa kamao ni Manny at ang kamay niya. After he wrapped the hands, I held my hand up like this in my hand. I said, shit. Ang sunod naman na interview ay pakinggan natin si Shane Mosley mismo kung gaano kabilis at kalakas si Manny Pacquiao. I was looking at Manny and the guy is like to my chin almost, maybe a little bit taller than my chin. I'm like, there's no way that this guy can beat me. No way. So I get into the ring with Manny Pacquiao. It's not like he's hard to hit. Like he's not easy to hit, but he's not hard to hit. When I want to, I can throw a little jab or right hand and touch him. So I said, okay, now we're in the second round, I believe. All right, now I'm gonna, hit him with right hand, see how he reacts to the right hand. Set it up, line him up. I get ready to throw it, and I see him like this is the bouncing, boom, it does the 1-2. Ayan, so ito yung unang pagbagsak ni Mosley sa kamao ni Manny Pacquiao na para siyang tinamaan ng ng baseball bat. Sabi nga kanina parang shotgun ang lakas eh. Lalo na yung kaliwa ni Manny. Kasi yung kaliwiti siya eh. Ngayon, hindi ininda ni Mosley ang sakit ng suntok pero nagtaka siya, bigla siyang bumagsak. At nang bumangon siya, tumayo siya ay nahihilo siya at hindi niya maalala ang round, kung anong round na yung laban. Ibig sabihin yung kanyang utak ay talagang nakakalug. Pero hindi niya ininda yung sakit ng suntok. Pero bigla na lang siyang knockdown. Tsaka nakalimutan niya lahat eh. Kaya malakas talaga, sobrang lakas. Kaya yung mga napabagsak ni Manny, magtataka na lang bakit sila bumagsak kahit na malaki sila.
Dito si Mosley ay mas matangkad kay Manny ng mga 6 inches eh. Kasi hanggang chin, hanggang baba lang ang height ni Manny kay Mosley. Pero pinatumba pa rin. Ito yung panahon kung saan nasa prime talaga si Manny Pacquiao. Dito pinatumba niya rin si Golden Boy. Pinatumba niya rin yung Margarito. Lahat yan malalaki yan, matatangkad at mabibigat. Ito yung panahon na umakyat si Manny ng timbang, which is tinalo niya rin ang mga legend sa timbang na to. Grabe talaga ang achievement ni Manny. Walang makakaparehas niyan eh. Walang makakasunod sa yapak ni Manny dahil 8 division. Walang makakuha ng 8 division. Kasi si Manny kasi nag-umpisa bata pa, kaya nakuha niya yung pinaka magaan na timbang hanggang umakyat siya. Kung mag-umpisa ka na, binata ka na, medyo mabigat ka na. Kaya hindi mo makuha ang 8 division world champion. Hindi ka maging 8 division champion. Kung nag-umpisa ka na, medyo 20 anyos na, hindi na. Si Manny kasi bata pa kaya nakuha niya yung 8 division championship belt. Alright, tapusin natin ang video. I fall down. I'm like, wow, that didn't seem that hard. Why did I go down? How did I go down like that? I get back up and I'm dizzy. I'm like, whoa, I'm still dizzy. Like I never been hit back casually, it seemed like to me. It was because I seen the shot, but I never been hit that casually, went down. All right, maybe got me right on the button because I don't go down. So I move around, touch. And I noticed that when he grazed me with the right hook, I kind of feel it a little bit. I said, wow, I have 10 more rounds to go. I have 10 more rounds to go. Sabi ni Shane na nagharap sila ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring ay imposibleng matalo siya ni Manny dahil mas maliit ito sa kanya. Pero nung nasa gitna na sila ng laban at natamaan siya ng kamao ni Manny Pacquiao at natumba, nagiba daw yung pakiramdam niya. At nang siya ay tumayo, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ayan, so totoo yan. Yun nga ang naramdaman ni Shane Mosley. Akala niya kasi ay madali niyang talunin si Manny dahil maliit. Maliit eh. Medyo matangkad si Shane ng 6 to 7 inches. Kasi hanggang bibig yung height ni Manny kay Shane. Mabilis din si Shane sumuntok. Mabilis yan. Maraming combo pero walang silbi sa combination ni Manny. Mabilis talaga si Manny sa panahon na ito. Sa ngayon, makita natin medyo tumaba kasi si Manny ngayon. At nakita natin medyo hindi ganun kabilis ang mga suntok niya. Pero tingnan lang natin dahil nag-iinsayo na yan. Kasi by December ay meron siyang championship fight na naman. Alright, so anong masasabi nyo sa ating video ngayon mga kaboksing? Napakagaling ba talaga ang ating pambansang kamao? Comment nyo na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong ang inyong subscription, like, at kung pwede share the video. Hanggang sa muli, paalam mga kaboksing!